katotohanan ng ating buhay ay nahihirapan tayong magbago at iwanan ng ating mga kasalanan. Pero tatlong tulong lang po para tayo ay magbago, magpakabuti at magpakabanal. First, please cut off sin while it is little. Huwag mo nang hihintayin na lumaki bago mo iwanan, bago mo iwasan, bago mo putulin sa iyong buhay. At kung malaki na, unti-untiin mo na iwasan, putulin, unti-untiin mo na baguhin ang iyong pananaw, ang iyong pag-uugali, ang iyong mga habits. Maaari kung gugustuhin mo. Pero pangalawa, huwag mong kakausapin o entertain ang kasalanan. Kapag nagbababad ka diyan, mananatili yan. Remember, what you tolerate, you cannot change. Ano yung hinahayaan mong manatili, magpatuloy sa iyong buhay? Ano yung mga masasamang ugali na hanggang ngayon, nandyan sa iyong isip at puso, paulit-ulit na ginagawa mo sa iyong buhay? But third and last, ask for the grace that God would change and transform your mind and your heart. Kasi pag malalim na po ang ugat ng kasalanan, meron ng bunga yan. Hindi ka makakapagbago kung walang grasya ng Diyos. Huwag niyo sasabing imposible. Pag sinabi mong imposible na magbago ka, yan ang iyong paniniwala. Pero walang imposible pagdating sa Diyos. Marami tayong mga santo, dati sila mga makasalanan. Si San Pedro, inamin niya, Panginoon, lumayo ka sa akin, makasalanan akong tao. Si San Agustin, natikman niya lahat ng kasalanan, pero nakonberte siya, naging pa siyang obispo, at ngayon isa siyang banal. Kaya, posible din, mga kapatid, na tayo, kahit na napakalalim na ng ugat ng kasalanan natin, pwede pa tayong magbago at tumino. Hingin lang natin ito sa Diyos. Ask for the grace to be transformed. Malapit na po ang umpisa ng Kwaresma. Ngayon pong paparating na Ash Wednesday. Kaya, harinawa, isa po sa pwede nating gawin para tayo magbago ng kaisipan ng ating pag-uugali, go to confession. Kayo po'y mangumpisal. Pag nagumpisal kayo, kapag sinabi yung kasalanan nyo, pag nilabas nyo na yung sakit ng loob nyo, iwan nyo na. Yan kasi nakakatawa sa mga iba. Lalong-lalo na yung mga nagpapa-counseling po sa akin. Iyak ng iyak. Sinabi na yung sakit ng loob. Pero pagkatapos nun, kukunin pa rin, dadalhin pa rin. Kaya patuloy yung away nilang mag-asawa. Kapag nilabas mo na, kapag inamin mo na, kapag nagkumpisal ka na, tapos na. Putulin mo na. Iwasan mo na. At pagpatuloy mo ang iyong buhay na may pagnanais, pagnanasa makumuka si Kristo. Yan po yung ating pagdasal. Naway, huwag niyo po sasayangin paparating na Kwaresma na hindi kayo makapagkumpisal. Be better. Be stronger and desire to be more holy just like Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.